How much did your forgiveness cost? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ano ang halaga ng iyong kapatawaran? Maaring ikagulat mo na marinig ito, ngunit hindi ang buhay ni Jesus ang nagliligtas sa iyo. Hindi ka rin naligtas ng kanyang mga turo. Naliligtas ka sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang buhay ni Jesus ay nagbibigay sa iyo ng magandang halimbawa na dapat sundin. At ang kanyang mga turo ay nag-aalok ng patnubay at karunungan. Ngunit kailangan mo ng higit pa riyan. Kailangan mo ng tagapagligtas. Bakit? Sinasabi ng Biblia na ikaw ay nagkasala. Nakagawa ka ng mga pagkakamali, hindi ka perpekto, hindi mo matupad ang sarili mong mga standard, lalo na ang standard ng Diyos. Ikaw, katulad ng bawat ibang tao na nabubuhay, ay nagkasala. Sinasabi rin ng Biblia na ang katarungan ay humihingi ng parusa. Kung gagawin mo ang krimen, pagbabayaran mo ng oras, makukulong ka. Kung lalabagin mo ang batas ng Diyos, pagbabayaran mo ang parusa ng Diyos. Ang sabi po sa Bible, sa Romans 6:23, the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sa madaling salita, kailangan bayaran ng isang tao ang lahat ng mga bagay na nagawa mong mali o kasalanan sa buhay. At dito sinabi ng Diyos, ako na. Si Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ay ipinadala sa lupa. Sabi niya, babayaran ko ang iyong mga kasalanan. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagbukas ng pinto para sa iyong kaligtasan. Nang namatay si Jesus sa krus, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lahat ng nagawa mong mali at lahat ng mga mali na gagawin mo ay binayaran niya. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 7 ng God's Word Translation, through the blood of His Son, we are set free from our sin. God forgives our failures because of His overflowing kindness. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus para sa iyo ay nagpapakita ng dalawang bagay. Ang una, how much your forgiveness cost. Ano ang halaga ng iyong kapatawaran? Ang pinakamataas na halaga na maari mong bayaran para sa anumang bagay ay ibigay ang iyong buhay para dito. Yan ang ginawa ni Jesus. Walang bayad ang biyaya, ngunit hindi ito mura. At ang pangalawa, how much God values you. Gaano ka pinapahalagahan ng Diyos? Napakahalaga mo sa Diyos kaya kusang loob na namatay si Jesus para sa iyo sa krus. Maaari mong isipin wala kang halaga dahil sa mga bagay na nagawa mong mali. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi. Priceless ka. Handa kong ibigay ang aking buhay upang pagbayaran ang iyong mga kasalanan. Habang nakaunat ang mga braso sa krus para bagang sinasabi ni Jesus, handa akong mamatay para sa iyo dahil mahalaga ka sa akin. Ang isang mabuting halimbawa at ang mga wise teachings ay hindi sapat upang takpan ang iyong kasalanan. Kailangan mo ng isang tagapagligtas at minahal ka ni Jesus ng sapat para maging tagapagligtas para sa iyo.
Kung hindi mo pa itinatanggap ang kanyang kaligtasan, ngayon na ang oras. Think about this, my friend. Pinahahalagahan ng ilang tao si Jesus bilang isang wise teacher o isang mabuting halimbawa. Bakit hindi sapat ang mga bagay na iyon? Some people, they value Jesus simply bilang wise teacher or good example. Bakit hindi sapat ang mga bagay na iyon? Pangalawa, think about this. In what ways are you still making yourself pay for your sins, even when Jesus has already covered them with His death and resurrection? Sa anong mga paraan mo pa rin binabayaran ang iyong sariling kasalanan kahit na binayaran na sila ni Jesus ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli? At ang pangatlo, Jesus values you so much that He is willing to die for you. How should this knowledge affect how you live your life daily? Pinahahalagahan ka ni Jesus, kaya kusang loob siyang namatay para sa iyo. Paano dapat maapektuhan ang kaalaman na ito ng iyong pang-araw-araw na buhay? Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay handog sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. Huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.